Sana ang Philippine government ay maglagay ng isang official website kung saan makikita ang mga travel requirements depende sa category ng passenger. Kung Filipino, former Filipino citizen, or foreign nationals. Kasi kung hindi po ay marami pong malilito sa mga travel requirements dahil marami pong update na nilalabas ang Pilipinas. Noong March 24, 2026 ay nag-declare ng National State of Energy Emergency si President Bongbong Marcos The Jr. President of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr., has declared a state of national energy emergency in response to the Middle East conflict and what he is calling an imminent danger that is posed to the country's energy supply. Yes, Lucy, this came in the form of an executive order which, as with the US, allows the government to take steps, to take measures legally without having to go through Congress for approval. Pero merong good news. Effective April 21 ay merong oil prices rollback. Dahil sa mga cost-saving measures na inintroduce ng gobyerno ay lumalago na ang oil inventory. Meron na ring mga LPG shipment from the US na darating sa May at meron na ring mga diesel shipment na paparating sa Pilipinas. Merong advisory ang Department of State Secretary na si Marco Rubio tungkol sa mga Americans na nasa ibang bansa. The Department of State, our number one priority is the safety and the security of American citizens everywhere in the world. Now, with what's going on in the Middle East with Operation Epic Fury and the cowardly attacks that we're seeing from Iran against Gulf countries, I wanted to take this chance to speak directly to Americans who are in the Middle East about the work we are doing to try to keep you safe. So immediately following the beginning of this operation, at my direction, the State Department activated a 24/7 task force, surging personnel and resources necessary to help provide American citizens with up-to-the-minute safety and security information. Now, in order to receive these updates from the nearest U.S. embassy or consulate, you have to register with the Smart Traveler Enrollment Program. You have to register with STEP, and here's where you do it. You go to step.state.gov. That's step.state.gov and register so we can reach you. We also encourage Americans abroad to follow our security updates for U.S. citizens channel on WhatsApp and follow @TravelGov on social media as well. The latest alerts are also available on travel.state.gov. That's our website, travel.state.gov. Finally, Americans in the Middle East, you can reach the Department of State 24 hours a day, 7 days a week at the following phone number: 1-202-501-4444. That's 1-202-501-4444. Wala pong bayad ang pagpaparegister sa e-travel, pero marami pong mga scam websites ang nagpe-pretend na sila ay official website for e-travel registration. Ipapakita ko ang mga website na nag-scam sa mga foreign nationals at kumukuha sila ng mga payment or kinukuha nila ang mga personal information kung kayo ay maglalagay ng iyong passport details sa mga websites na ito. Ito ay isang halimbawa ng isang scam website. Huwag magbibigay ng inyong personal information. Walang bayad ang pagpaparegister sa e-travel. Marami ng mga foreign nationals ang nabiktima ng mga scam websites. Kung ikaw ay babiyahe ng Pilipinas at ikaw ay isang former Filipino citizen, paano makakuha ng balikbayan privilege? Ibibigay po ang balikbayan privilege pagdating nyo po sa airport. So sa immigration, once na ipakita nyo ang inyong foreign passport, kung kayo ay former Filipino citizen, ay lalagyan po ito ng stamp na BB. So ako ay dual citizen pero foreign passport lang pinakita ko, yung US passport lang. At ito po ang tatak BB na nakalagay ay June 7 at nag-depart ako ng July 7, 2025. Sa mga nagtatanong kung paano makakuha ng balikbayan privilege, hindi po i-explain sa inyo kung ano po yung tatak sa inyong passport, pero ito po yung tatak ng balikbayan privilege na 1 year of visa-free stay in the Philippines. So wala pong bayad ito, makukuha ito pag arrive nyo sa airport. So wala na kayong kailangang fill up na form, ang kailangan lang ay mag-register kayo sa e-travel. Sino-sino ang entitled sa balikbayan privilege at gaano katagal magstay sa Pilipinas? Ito pong balikbayan privilege ay
privilege ito ng mga former Filipino citizens, pwede rin ng mga OFW, at extended ang privilege na to sa mga asawa ng former Filipino citizen or Filipino na kung asawa ninyo ay foreign national, pati na ang mga anak ninyo kung foreign citizen din, ay bibigyan din ng ganitong privilege. So basta magta-travel kayo together ay makakuha kayo ng ganitong visa-free stay in the Philippines na 1 year. Sa immigration ay wala na ring tinanong na ibang document sa akin gaya ng Philippine passport or birth certificate. US passport lang ang pinakita ko at ang aking e-travel registration. At hassle-free po ang paglabas or pag-exit sa customs at immigration. Pangalawa, kung ikaw ay pupunta ng Pilipinas, alamin mo kung kailangan ba ng visa, lalong-lalo na kung ikaw ay nagpa-naturalize as a foreign citizen sa ibang country. Meron po kasing listahan ang Pilipinas na kung ikaw ay national ng countries na ito po yung Executive Order number 408. Dito sa Executive Order number 408 na ito, nakalista po ang lahat ng countries kung saan kung ikaw ay national na or foreign national na, pwede kang magstay sa Philippines ng 30 days visa free. Pero kung wala sa listahan ang iyong country na kung ikaw ay foreign national na, ay kailangan mo ng visa. Pwede kang mag-apply ng visa online at isubmit ang supporting documents sa Philippine Embassy kung saan sakop ang iyong residence. Pero may mga pasahero din na US citizen na hinanapan ng visa papunta ng Pilipinas. May mga subscribers tayo na nagbiyahe ng Pilipinas at hinanapan sila ng visa. Meron din akong isang kakilala na isang dual citizen at nagbiyahe siya papunta ng Pilipinas pero sumakay siya sa LA. So, nung nasa LA na siya, ay hinanapan siya ng mga documents. Hinanapan din siya ng visa papunta ng Pilipinas. Mabuti na lang at kompleto siya ng mga dokumento. Meron siyang birth certificate, meron siyang marriage certificate, meron siyang dual citizenship documents, meron din siyang Philippine passport. So, nakabiyahe siya pamunta ng Pilipinas pero unang-una ay medyo hassle po ang paghingi sa kanya ng visa. Ito po ay ilan sa mga gamit na dinala ko, yung eye mask, itong anti-theft bag, at meron din akong travel adapter. Kung meron kayong mga electronics at kung hindi compatible ang dala nyong electronics na gagamitin sa Pilipinas. Nagdala rin ako ng sling bag para mas komportable kung magdadala ako ng ibang mga valuables, at meron din akong earplugs. At bago po ako bumiyahe ay winay ko muna ang aking mga carry-on at checked baggage dahil istrikto po ang Korean Air. So Korean Air ang aking sinakyan at strict po sila pagdating sa weight ng inyong mga bagahe. So ito po ay isang carry-on. Combined carry-on at personal items ay 22 pounds at lahat ng valuables po andito sa aking personal item. Hindi po ako naglalagay ng valuables sa aking checked baggage. At laging tatandaan na dapat maaga kayong dumating sa airport at least 3 hours before your flight, at kung babiyahe sa Pilipinas ay dapat na ayos na po ang inyong e-travel registration. Nung bumiyahe ako, kumpleto po ang aking mga documents pero hindi na kailangang ipakita ang mga immigration requirements such as old Philippine passport or birth certificate ng aking anak. Kung ikaw ay isang former Filipino citizen at nagstay ka sa Pilipinas ng more than 1 year, ay pwedeng matawag na overstaying ka na dahil ikaw ay isang foreign national. Kailangan mong mag-extend ng iyong stay sa Philippines sa pamamagitan ng pagbabayad sa Bureau of Immigration ng fines or penalties kung ikaw ay nag-overstay na. Meron pong extension fee na babayaran sa Bureau of Immigration kung ikaw ay isang former Filipino citizen. So marami po ang hindi nakakaalam na ito na kung ikaw ay isang US citizen or isang foreign national na former Filipino citizen ay pwede ka nang magstay sa Pilipinas indefinitely. Hindi po ganyan ang sistema doon dahil kung ikaw ay isang foreign national, pwede ka magstay sa Philippines ng 30 days at kung ikaw naman
ay isang foreign national at ang country mo ay kasama sa Executive Order number 408, pwede kang magstay sa Philippines for 30 days. Kung ikaw ay isang former Filipino citizen, pwede kang magstay sa Philippines for up to a period of 1 year. So beyond that date ay pwedeng matawag na overstaying at kailangan mo magbayad ng fines or penalties at extension fee kung magstay ka pa sa Pilipinas after 1 year. Kailangan ba ng visa pauwi ng Pilipinas kung ikaw ay isang former Filipino citizen? So, depende po sa inyong country. Kung ikaw ay isang former Filipino citizen at ang iyong country ay nakalista sa Executive Order number 408, ano po ba itong batas na ito? So, dito nakalagay ang list of countries kung saan ang mga nationals ay pwedeng magstay sa Philippines visa-free for 30 days. Kung hindi kasama sa country na ito, ang iyong nationality, kung naging foreign national ka na, ay kailangan mong kumuha ng visa sa Philippine Consulate kung saan sakop ang iyong residence. Otherwise, ay pwede kang ma-deny ng entry sa Pilipinas. Kung ikaw naman ay nakabiyahe na sa Pilipinas at maganda ang iyong experience at hassle-free po ito, ay pakishare lang po sa comments section below. Kung meron ka namang naging problema sa iyong pagbabiyahe, ay pakishare din po sa comment section below para po malaman ng ating mga kababayan na uuwi ng Pilipinas. Thank you guys for supporting my channel. I hope everyone is staying safe and have a great day.